What's up mga idol? Time out muna tayo sa mga history ng kaguluhan. Dahil sa bidyong ito ay lalakbayin natin ang kasaysayan ng mga paborito mong pagkain at aalamin natin kung paano ang mga ito nagsimula at naimbento. Dahil syempre, ang mga yan ay hindi lang naimbento ng basta-basta. Sa bawat kagat, may kwento ng kultura, imbensyon at survival. Kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka rin tuwing may bago akong video. Alam niyo ba na ang paborito nating tsokolate ay nagsimula hindi bilang isang matamis na bar, kundi bilang isang mapait at maanghang na inumin? Ang lahat ay nagsimula sa mga tropical na rainforest ng Central America. Ang mga Olmec ang pinaniniwalaang unang gumamit ng bunga ng puno ng kakao o Theobroma cacao. Nang sumunod ang kabias ng Maya, itinuring nilang sagrado ang kakao. Tinawag nila itong syokolatil o mapait na tubig. Ginagawa nila itong inumin na hinahaluan ng sili, tubig at mais. Para sa kanila, ito ay regalo mula sa langit na ginagamit sa mga ritual at maging bilang pera sa kalakalan. Noong ika-16 na siglo, natuklasan ng mga Kastilang mananakop sa pamumuno ni Hernan Cortes ang halaga ng kakao sa korte ni Emperador Montezuma ng mga Aztec. Dinala nila ang mga butil ng kakao pabalik sa Espanya. Dahil sa sobrang pait nito, sinimulan itong haluan ng asukal, pulot o honey at vanilla. Dito nagsimulang sumikat ang tsokolate bilang isang mamahaling inumin para lamang sa mga maharlika at mayayaman sa Europa. Noong 1828 na imbento ni Conrad van Houten ang cocoa press na naghiwalay sa taba o cocoa butter mula sa butil. Ito ang nagbigay daan para maging pulbos ang kakao. Noong 1847 naman nilikha ng kumpanyang J.S. Fry & Sons ang kauna-unahang solidong chocolate bar. At hindi nagtagal sa tulong ni Daniel Peter at Henry Nestle na imbento naman ng milk chocolate sa Switzerland. Mula noon naging abot kaya na ang tsokolate para sa lahat ng tao. Mula sa isang mapait na inumin sa mga ritual hanggang sa pagiging simbolo ng pag-ibig at kasiyahan sa buong mundo, ang tsokolate ay patuloy na nagbibigay ng tamis sa ating buhay. Ang pizza ay isa sa pinakasikat na pagkain sa buong mundo. Pero alam niyo ba na bago ito naging paborito nating merienda, ito ay nagsimula bilang simpleng pagkain para sa mga mahihirap? Bago pa man mauso ang salitang pizza, ang mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Egyptians, Greeks at Romans ay kumakain na ng mga flatbread na nilalagyan ng iba't ibang toppings. Ang mga sundalong Persian noong ika-6 na siglo BC ay nagluluto pa nga ng tinapay sa ibabaw ng kanilang mga kalasag at nilalagyan ito ng keso at dates. Ito ang itinuturing ng mga ninuno ng modernong pizza. Pero ang pizza na kilala natin ngayon ay tunay na isinilang sa Naples, Italy noong ika-18 siglo. Noong panahong iyon, ang Naples ay isang busy na port city na puno ng mga manggagawang mahihirap o lazzaroni. Kailangan nila ng pagkaing mura at madaling kainin habang nagtatrabaho. Ang mga street vendors ay nagbebenta ng mga flatbread na may toppings na bawang, mantika at asin. Nang dumating ang mga kamatis mula sa Amerika, sinimulan itong ilagay sa ibabaw ng tinapay. Isang bagay na dati ay kinatatakutan dahil akala ng marami ay nakakalason ng kamatis. Noong 1889 naman, isang mahalagang sandali sa kasaysayan ang nangyari. Ayon sa kwento, bumisita si Queen Margherita ng Savoy sa Naples at ninais niyang matikman ng lokal na pagkain. Ang sikat na pizzaiolo na si Rafael Esposito ay gumawa ng 3 uri ng pizza para sa reyna. Ang pinaka nagustuhan niya ay ang pizza na may kulay ng bandila ng Italy, na pula, puti at berde. Pinangalanan itong pizza Margherita bilang pagpupugay sa kanya at dito nagsimulang ituring ang pizza na isang pambansang kayamanan ng Italy. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo naman, dinala ng mga migranteng Italyano ang pizza sa Amerika. Ang kauna-unang lisensyadong pizzeria, ang Lombardi's, ay nagbukas sa New York City noong 1905. Ngunit lalo pang sumikat ang pizza pagkatapos ng World War II. Ang mga sundalong Amerikano na nadistino sa Italy ay hinanap-hanap ang lasa ng pizza pag uwi nila. Kaya naman mabilis na kumalat ang mga pizzeria sa buong Estados Unidos at kalaunan ay sa buong mundo.
Mula sa kalsada ng Naples hanggang sa mga dambuhalang pizza chains at gourmet restaurants, ang pizza ay patuloy na nagbabago. May New York style, Chicago deep dish, at maging ang mga Filipino-inspired na pizza na may sisig o tinapa. Ano man ang iyong paboritong topping, ang bawat kagat ay bahagi ng isang mahabang kasaysayan na nagbubuklod sa atin sa isang lamesa. Ang burger ay ang tinuturing na ultimate comfort food ng mundo. Pero alam niyo ba na ang ninuno ng burger ay hindi galing sa Amerika, kundi sa mga mandirigmang Mongol? Noong ika-12 siglo, ang mga sundalo ni Genghis Khan ay laging nagmamadali. Upang makakain habang nakasakay sa kabayo, inilalagay nila ang giniling na karne ng baka sa ilalim ng kanilang mga siyahan o saddle. Ang pressure at init ay nagpapalambot sa karne para makain ito ng hilaw. Nang makarating ang tradisyong ito sa Russia, tinawag itong steak tartar. Kalaunan, ang mga barkong pangnegosyo ay dinala ang konsepto ng giniling na karne sa Germany. Noong ika-18 at ika-19 na siglo, ang port city ng Hamburg, Germany ay naging sentro ng paglalakbay. Dito, ang giniling na karne ay niluluto na, piniprito, nilalagyan ng asin at tinatawag na Hamburg steak. Nang maglayag ang mga migranteng German patungong Amerika, dinala nila ang lutuing ito. Nung panahong iyon, ang Hamburg steak ay tinuturing na high-end na pagkain sa mga restaurant sa New York. Maraming nagkiklaim kung sino ang unang naglagay ng Hamburg steak sa pagitan ng 2 pirasong tinapay para gawin itong sandwich. Sino man sa kanila doon isinilang ang hamburger. Noong 1921, binago ng White Castle ang tingin ng publiko sa burger. Ginawa nila itong malinis, mabilis at mura. Ngunit ang tunay na nagdala sa burger sa bawat sulok ng mundo ay ang McDonald's noong 1940s at 1950s sa pamamagitan ng kanilang speedy service system. Dito nagsimula ang panahon ng drive-thru at ang pagiging global icon ng burger. Mula sa pagiging hilaw na karne sa ilalim ng siyahan ng kabayo hanggang sa mga gourmet Wagyu burgers ngayon, ang kasaysayan ng burger ay kwento ng pagiging praktikal at masarap. Mura, mabilis ihanda at laging maaasahan sa oras ng kagipitan. Ang instant noodles ay naging bahagi na ng buhay ng bawat pamilya. Pero alam niyo ba na ang pagkain ito ay isinilang dahil sa isang krisis sa pagkain at isang lalaking may hindi matatawarang dedikasyon? Okay. Ang kwento ay nagsimula sa Japan pagkatapos ng World War II. Ang bansa ay lugmok at hirap sa supply ng pagkain. Isang gabi nakita ni Momopoko Ando ang mahabang pila ng mga taong nagugutom at nanginginig sa ginaw habang naghihintay para sa isang mainit na mangkok ng ramen. Dito niya napagtanto, ang kapayapaan ay darating lamang kapag ang mga tao ay may sapat na pagkain. Pinanindigan niya ang misyong lumikha ng noodles na madaling ihanda, masarap at matagal masira. Sa loob ng isang maliit na shed o kubo sa kanyang likod bahay, nag-eksperimento si Ando sa loob ng isang buong taon. Halos hindi siya natutulog. Ang hamon, paano patutuyuin ang noodles nang hindi nawawala ang lasa nito? Ang sagot ay natagpuan niya habang pinapanood ang kanyang asawa na nagluluto ng tempura. Nadiskubre niya ang flash frying method, ang mabilis na pagpiprito sa noodles upang maalis ang moisture. Kapag binuhusan ito ng mainit na tubig, babalik ito sa dati nitong lambot. Noong 1958, inilunsad ang chicken ramen, ang kauna-unahang instant noodles sa mundo. Tinawag itong magic ramen dahil sa loob lamang ng 2 minuto, mayroon ka ng mainit na pagkain. Noong 1971, dinala ni Ando ang kanyang imbensyon sa next level. Habang nasa Amerika, nakita niyang inilalagay ng mga tao ang noodles sa baso para kainin. Dito isinilang ang cup noodles, ang noodles na may sariling lalagyan at tinidor. Hindi nagtagal, ang instant noodles ay kumalat sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Noong dekada 70 at 80, naging paborito nating merienda o ulam ang Lucky Me at iba pang brands. Mula sa klasikong Mami Flavor hanggang sa paborito nating Pansit Canton, ang instant noodles ay naging simbolo ng pagiging praktikal ng mga Pinoy. Mabilis na almusal bago pumasok sa eskwela o kaya kasama sa pagpupuyat sa trabaho. Sino ang makakatanggi sa isang scoop ng malamig, malinamnam at matamis na ice cream? Sa gitna ng tindi ng sikat ng araw, ito ang ating takbuhan. Pero alam niyo ba na bago ito naging creamy, ito ay nagsimula bilang simpleng yelo mula sa bundok. Wow! Noong sinaunang panahon wala pang kuryente o freezer.
Pero ang mga hari at emperador ay may paraan na para magpalamig. Sinasabing ang mga emperador sa China ang unang kumain ng isang uri ng ice cream na gawa sa gatas ng kalabaw, harina at camphor na hinaluan ng yelo. Sa ibang dako, ang mga Persian at Romans naman ay nagpapadala ng mga runner sa tuktok ng mga bundok para kumuha ng niebe o snow. Binubuhusan nila ito ng pulot, prutas at rosewater, isang sinaunang anyo ng sorbetes na kilala natin ngayon. Ibig sabihin hindi ito pangkaraniwan, isa itong luho, para lang sa mayayaman at makapangyarihan. Wala pang freezer noon kaya ang paggawa nito ay mahirap, magastos at limitado. Pagdating sa Europe noong 17th at 18th century, nagsimula itong maging dessert ng aristocrats. Mga hari at maharlika lang ang nakakatikim. Pero nang maimbento ang refrigeration technology, unti-unti itong naging accessible sa lahat. Sa Pilipinas, mayroon tayong sariling version, ang dirty ice cream o sorbetes. Bagamat tinawag itong dirty dahil sa pagtitinda nito sa kalsada, ito ay malinis at espesyal dahil gatas ng kalabaw o nyog ang base nito. Ang ating sorbetes na nakalagay sa makukulay na kariton ay naging simbolo ng pagkabata ng bawat Pinoy mula sa flavor na ube, cheese, hanggang sa chocolate na nakapalaman sa tinapay. Mula sa niebe ng mga bundok hanggang sa makun at sundae ngayon, ang ice cream ay nananatiling simbolo ng selebrasyon at simpleng kaligayahan. Isang patunay na kahit gaano kainit ang mundo, laging may paraan para maging cool. Sa bawat pagkain na kinakain mo ngayon, may kwento ng kahirapan, imbensyon at kultura. Kaya sa susunod na kumain ka, tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang pinagmulan ng pagkain ito?